pangalan ko. Ang kwentong maririnig ninyo ay tungkol sa akin at sa best friend kong si Mila. Close na close kami ni Mila nung elementary. Bukod kasi sa magkaklase kami, yung bahay nila ay katapat lang ng bahay namin. Kahit yung mga magulang namin ay malapit sa isa't isa. Sa sobrang close namin, madalas siyang mag-sleepover sa kwarto ko. Kung ano-ano lang ang ginagawa namin. Nagbabasa ng libro, naglalaro ng manika, at saka bahay-bahayan. Madalas, inaabot kami ng 3:00 ng umaga dahil lang sa paglalaro. Hindi kami tumitigil hanggat hindi pa inaantok. Tapos, madigising kami niyan sa umaga, mga 10:00 na. Nakakamiss din balikan. Pero noong gumraduate kami ng high school, lumipat si Mila ng tirahan. Yung papa niya raw kasi ay kinailangang lumipat ng branch na pinagtatrabahuhan. Pagod silang umalis, nangako kami sa isa't isa na hindi puputulin ang communication namin. Kaso, hindi rin namin natupad yon pareho hanggang sa nagkawalaan na kami ng contacts at unti-unti ko nang nakalimutan si Mila. Nang tumuntong ako sa edad na 18, tinalaw uli ako ni Mila. Alam ko, 3:00 na yon ng umaga. May binabasa akong libro. Pocketbook siya na gusto ko nang matapos kasi isa sa uli ko na ito sa may-ari kinabukasan. Hindi pa naman ako inaantok noon, kaya balak ko sanang bago ako abutan ng liwanag ay matapos ko na yung libro. Nagulat ako nang dahan-dahang bumukas yung pinto ng kwarto ko. Naisip ko, sino namang papasok sa kwarto ko ng ganong oras? Una kong nakita ay yung maputlang paa na walang sapatos o tsinelas. May pumasok, babae. Halos kaedad ko rin. Hindi ko siya nakilala nung una. Ibang-iba yung mukha niya. Natulala ako, saka lang ako nagsalita nang makilala ko si Mila. Tinawag ko yung pangalan niya. Imbes na sumagot, niinitian niya ako. Tapos lumabas siya ng kwarto na parang gusto niyang sundan ko siya. Ginawa ko naman. Sumunod ako palabas ng bahay, tumawid kami sa kalsada at saka tumigil sa tapat ng dati nilang bahay. Sabi ko sa kanya, "Hindi ka na nakatira dyan." Alam niya raw, kaya lang siya dumalaw sa akin kasi gusto niya lang na magpaalam. Doon ko na-realize na parang multo na lang si Mila. Umiyak na ako noon. Nilapitan niya ako tapos niyakap. Nakapagtataka kasi kung tama na multo na lang siya, yung yakap niya sa akin ay mainit. Mas lalo pang lumakas yung iyak ko noon. Bumalik kasi sa akin lahat ng pinagsamahan namin ni Mila. Para ko na siyang kapatid. Tapos, para bang kulang yung naging effort ko na hanapin siya noong lumipat sila. Pinulungan niya uli ako sa tenga. Sinabihan niya ako ng salamat. Pagdilat ko, wala na si Mila. Mag-isa na lang ako roon sa gilid ng kalsada, parang baliw. Sinubukan kong hanapin yung mga magulang ni Mila. May isang kaklase na nakapagsabi sa akin ng Facebook account nila. Doon ko nalaman ang balitang matagal ko nang hindi alam. 1 buwan na raw palang patay si Mila. Namatay siya sa disgrasya. Nakasakay daw kasi siya sa motor ng boyfriend niya nang araruhin sila ng nagmamadaling bus sa highway. Nabalita pa nga raw sa TV, kaso hindi ko na pinanood. Nangako ako kay tita na kapag nakaipon, ay pupuntahan ko sila at dadalawin ko yung puntod kung saan nakalibing si Mila. Pinupuntahan pa rin ako ni Mila, pero sa panaginip na lang. Madalas kong mapanaginipan yung mga panahong lagi pa kaming naglalaro. Nakakapanghinayang lang talaga na maaga siyang kinuha ng may kapal. Hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataong magkita muli noong buhay pa siya. Kung naantig ang puso mo sa kwento ni Lara at Mila, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga taong mahalaga sa'yo.
May mga alaala tayong hindi kailanman nawawala. Kahit pa ang mga taong kasama nito. Mag-comment ka sa ibaba kung may karanasan ka ring hindi mo makalimutan o kung may kwento kang gusto naming ibahagi sa susunod.